Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Purihin at sambahin natin ang dakilang Diyos dahil Siya ang nangangalaga, nagpapala at nagliligtas sa atin. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ng isang kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa mga pinakatanyag na pangyayari kung saan ito ay merong natatanging kaibahan sa iba pang mga naganap sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ang aking tinutukoy ay ang pagtawid ng Panginoon sa isang bangka kasama ang kanyang mga alagad doon sa lawa ng Galilea o yung tinatawag na Sea of Galilee, kung saan inabutan sila ng isang napakalakas na unos. At yan ay pagkukuhanan natin ng napakahalagang kaalaman at aral at katiyakan patungkol sa kung sino at kung ano ang nagagawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ang tawag ko dito ay Calming the Storm, a classic case for Christ. Bakit kailangang pagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ay nakatala dito sa Mark chapter 4. Bago natin basahin yung mismong bahagi ng kasulatan na ating gagamitin bilang batayan ng ating pag-aaral, ay nais kong balikan ang ilan sa mga pangyayari. Ito ang pinakamaiksi sa mga tala ng buhay ng Panginoong Jesucristo o yung tinatawag na Ebanghelyo. 16 na kabanata. Dahil ito ay nakasentro sa mga napakaraming sunod-sunod na gawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi man itinala dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos yung kapanganakan at yung kabataan ng Panginoong Jesucristo, kundi kaagad-agad yung mga kaganapan nung siya ay nasa wastong edad na, nung siya ay bautismuhan, dumaan sa pagtukso at nagpasimula na ng kanyang paglilingkod. Sa pagsasaalang-alang natin sa pag-aaral na ito, in what we will consider for our study today, we will look at recent developments. Doon sa chapter 3, makikita natin ang pagsunod ng maraming mga tao sa Panginoong Jesucristo dahil sa nakita nilang kakaibang mga gawa at mga turo niya. At pumili siya ng 12 sa mga sumusunod sa kanya na tinawag niyang mga apostol. Let me read that portion of the scriptures in Mark chapter 3, dito sa verse 13 hanggang dito sa verse 19. Etong sinasabi, Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have authority to drive out demons. These are the 12 he appointed. Ito yung mga pangalan nila. Simon, to whom he gave the name Peter, James, son of Zebedee, and his brother John. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. 12 ang pinili ng Panginoon sa mga nagsisisunuran sa Kanya. Tinawag niyang mga apostol. After a brief period of teaching to the crowd, palagyan ang pagtuturo niya sa maraming mga tao. Ngunit dahan-dahan ay nakita niya na hindi ganoon kaseryoso ang napakarami sa kanila. At meron pa nga na dahan-dahan na nagpapakita ng pagsalangsang sa kanya. So, nagbago ang focus ng kanyang pakikitungo. Shifted focus more on his disciples who are more serious and ready to learn from him. A crowd used to follow him, but Jesus knew very well that not all of them are following because they truly believe him, but because of the things they get from following him. Kamukha nung meron siyang napapakain, meron siyang napapagaling. Itong sinasabi sa Mark chapter 4 verses 33 to 34. Ang sabi dito, with many similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. Verse 34, He did not say anything to them without using a parable,
But when he was alone with his own disciples, ang tinutukoy yung 12, he explained everything. Gumamit siya ng maraming mga talinhaga sa kanyang pagtuturo, ngunit sa mga pagkakataon ng kasama niya yung 12, ay nagbigay siya ng mas masinsinang pagpapaliwanag sa kanila. Then, this event that we will consider today will happen. It is quite a unique event. Kakaiba siya. As far as I know, sa aking natatandaan, ito yung natatanging kaganapan na ang Panginoong Hesus ay kasama yung 12 alagad niya sa iisang maliit na lugar. Hiwalay sa lahat ng iba pa na nakaranas ng isang di pangkaraniwang pangyayari. They were in a small boat, Jesus Christ and his 12 disciples who are called apostles, and they were not with the usual crowd when this thing happened. At ito ay ginamit ng Panginoon upang sila ay maturuan ng napakahalagang bagay. At nawa itong itinuro niya sa kanila ay matutuhan din natin. Ito ay nakatala dito sa Mark chapter 4 from verse 35 to 41. The disciples will learn more of who Jesus is and what He does in people's lives. Ito ang sinasabi sa kanyang pagkakatala, Mark chapter 4 from verse 35 up to verse 41. That day when evening came, He said to His disciples, "Let us go over to the other side." Ito'y pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga pagtuturo at ng mga paggawa ng mga dakilang bagay. Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. Nasa ibang mga bangka naman ay ibang mga tao. Pero ang kasama niya sa iisang bangka ay yung kanyang 12 alagad o tinatawag na apostol. A furious squall, isang malakas na unos, came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in a cushion. The disciples woke Him and said to Him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey Him." Isang nababago at kakaibang karanasan para sa kanila at sila'y lalong namangha. At sila'y nagtatanong kung sino ito. Itong kinilala nila. Meron silang pagkilala sa Panginoong Jesucristo pero parang naiba ngayon, nabago, nadagdagan. Dito ay makakakita tayo ng 4 na bagay na pwede nating maobserbahan sa maiksing pagkakatalang ito na makakatulong sa atin upang meron pang karagdagang matutuhan o kaya mapagtibay sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. At nakita nga natin dito dahil dahan-dahan ang focus o ang pagbibigay tuon o pansin ng Panginoong Jesucristo ay higit sa mga alagad niya na may kaseryosohan ng higit at kahandaan para matuto. Pinahintulot niya na maganap ito para sa kanila. At ngayon alam din natin na para sa atin. Okay? 4 na bagay. Ano ang makikita natin doon sa unang bahagi nito sa verse 35? Ang sabi, that day when evening came, He said to His disciples, "Let us go to the other side." Halika kayo at tayo pumunta doon sa kabilang ibayo. Nasa isang gilid sila ng lawa ng Galilea o tinatawag na Sea of Galilee at inaanyayahan ng Panginoon na tumawid doon sa kabilang ibayo. At dito ay makikita natin ang unang importanteng bagay. Christ's calls. Ang Panginoong Jesucristo ay nananawagan o tumatawag.
mapapansin ninyo na maraming pagkakataon, hindi lang ito, na maraming panawagang ginawa ang Panginoong Hesukristo. Ito ay spesifiko sa mga alagad niya na nung una na ay tinawag niya. Galing sa kanilang mga kanya-kanyang ginagawa sa buhay, sa kanilang mga trabaho, upang sila ay sumunod sa Kanya. Isang panawagan to sa isang spesipikong pagtawid. Galing sa isang dako papunta doon sa kabila ng lawa ng Galilea. Christ calls for followers first and foremost. And for followers to continue following Him. Nananawagan siya para magkaroon ng mga tagasunod at yung mga sumusunod sa Kanya upang magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. He calls because He always knows the right way to go. Sabi niya, pumunta tayo dun sa kabilang ibayo. Saan man maganyaya ang Panginoong Hesukristo, sa anumang sitwasyon, sa anumang yugto ng buhay ng tao, nananawagan siya palagi tungo sa landas at sa direksyon na tama. He always calls when He says, follow me, to the right way to go. Sa tamang direksyon na pupuntahan. After all, alam natin doon sa John chapter 14 verse 6 ang kanyang sinabi, I am the way, the truth, and the life. He calls people basically first to save them and then to guide them to wherever He knows is the direction which is best for them. In this case, He called His disciples and led them toward the other side of the lake by boat. And here, He demonstrates one important thing. Na kapag ang Panginoon ang tumawag, kapag ang Panginoon ang naganyaya, kaya niyang dalhin doon sa dako na sinabi niya na sila ay dadalhin. This is very important. Whenever the Lord calls, here He demonstrates that He could get them there. Nang tawagin tayo ng Panginoong Hesukristo, tayo tumugon sa pagsunod natin sa Kanya, ay tiyak na madadala niya tayo doon sa kung saan niya pinili at itinakda na tayo ay dalhin. When we follow His call, actually, we are not guaranteed freedom from difficulties, from dangers, and even threats. But He will surely get us where He intends to take us. Yun ang kasiguraduhan. Ito yung nakita natin sa kwentong ito. Binasa natin yung buong kwento. Muntik na, kung titingnan natin, na hindi sila nakaabot doon sa kabilang ibayo, sa kalagitnaan. Ay tila baga lulubog yung kanilang bangkang sinasakyan. At ang buong pag-aakala ng mga alagad niya, mamamatay sila, malulunod. Pero, nakita natin kung paano nagtapos ang kwentong ito. At ito ay nagpatuloy. Nakarating sila doon sa sinabi ng Panginoong Hesus na dapat nilang puntahan. He knows where to go whenever He calls. He knows what He's doing. Alam ng Panginoon kung saan pupunta. Kapag nag-anyaya siya, alam niya kung saan niya gustong dalhin ang sino mang kanyang tinawag at inanyayahan. Alam niya ang kanyang ginagawa. The Lord never misleads anyone. Walang nililigaw o walang nilinlin lang ang Panginoon. When we follow, He will surely keep us safe. Yun ang sigurado. Kaya nga si Apostol Pablo sa isa sa mga sulat niya, sabi niya, this is my confidence that He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Doon sa Philippians chapter 1 verse 6. Jesus Christ never made any hollow promises. Hindi nagbigay ng anumang pangako ang Panginoong Hesus na hungkag o walang katuturan o hindi niya kayang tuparin. He never forced anybody to go where they did not want to go. Mapapansin niyo ang Panginoong Hesus hindi namilipit ng kamay o ng hila o nanulak
o namuwersa na pumunta kahit sino sa dako na ayaw nilang puntahan. He never deceived anyone who wanted to follow Him. Kailanman ay walang anumang panlilinlang ang Panginoong Hesukristo sa kanino man na kanyang inanyayahan na nagpasya na sumunod sa kanya. He actually told them that there will be sacrifices involved, including denying oneself and carrying one's cross. Tingnan nyo, doon sa Mark chapter 8, verse 34, ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa mga nagnanasa na sumunod sa Kanya. Hindi niya sinabi na hindi sila daranas ng hirap. Hindi niya sinabi na makukuha nila lahat ng gusto nila. Hindi niya sinabi na magiging magaan ang lahat ng bagay. He did not say that everything will be smooth, but there will be sacrifices. Sa chapter 8, verse 34, ang sabi niya, then He called the crowd to Him along with His disciples and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ang ibig sabihin, handa siya na ang kanyang mismong buhay ay itaya upang sumunod sa Kanya. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his own soul? So, kailanman ay walang panlilinlang ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya nangako na ang lahat ng pagdadaanan ng isang sumusunod sa Kanya ay magiging magaan. Maaaring yan ang ipinapangako ng iba. Pero hindi yan ang pinangako ng Panginoong Hesus. Christ calls for followers. He calls and yet He carries on His promises. Yun ang tandaan natin. Kapag siyang tumawag, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Tinitiyak niya na kung saan niya dadalhin o ninanasang dalhin ng sino mang susunod sa kanya ay kanyang madadala doon. He can bring them safely to where He intends to bring them. Kaya nga pinakadakilang pangako, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Balikan natin, hindi lang naganyaya ang Panginoong Hesus. He said, let us go over to the other side. They encountered a squall, a strong storm, one that developed quickly and suddenly and almost drowned them, almost destroyed the small boat, and yet Christ was able to get them to the other side. The next one, ang sabi dito sa verse 37, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him up and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? Then He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Noong nagpasimula at nagaganap mismo at nagpapatuloy itong malakas na unos, ang malakas na hangin ay hinahagupit itong bangka, ay napansin ng mga alagad habang sila ay nakikipagbuno upang siguro ilimasin itong halos napupuno ng tubig na bangka, ay natutulog ang Panginoong Hesus doon sa may likurang bahagi. What did they see? Christ calmly rests when the crisis came. Yung una, Christ calls. Now, Christ calmly rests. Matiwasay na nagpapahinga sa pagdating nitong krisis o kaganapang ito. While the storm quickly developed and almost engulfed the boat, putting the lives of those on board at risk,
they actually thought that they would die. Akala nila mamamatay na sila. Nataranta sila. Natutulog ang Panginoon. Bakit kaya? Well, I presume kung binabasa natin ito sa kanyang buong pagkakasalaysay, katatapos lang ng isang buong araw ng pagpapagod, pagtatrabaho ng Panginoong Jesucristo. Pagpapagaling, pangangaral, at pagharap doon sa mga kritiko niya. Pagod siya. He needed rest. As normal as he is, like everybody else. Nagkatawang tao upang dumaan sa karanasan ng tao na kagaya natin. Napagod siya. Kailangan niyang magpahinga para maghanda doon sa kanyang susunod na gagawin. Kaya nga naganyaya siya na tumawid sila. Dahil kanyang inaasahan na pagdating doon, ay meron na naman siyang mga gagawin. He needed much rest to prepare for the task ahead across the lake. Pero ito ang tandaan natin. Being asleep and resting at that time does not mean that he is indifferent or that he does not care. Habang siya'y nagpapahinga sa oras na ito, habang siya'y natutulog, hindi kailanman nangangahulugan na siya'y walang pakialam o walang pagmamalasakit. Nung gisingin siya, anong ginawa niya? Kaagad-agad siya'y tumayo. At ginawa niya ang nararapat gawin. He quickly arose when he was awakened by his disciples, and he knew exactly what to do. Remember, the Lord Jesus is always ready to act when He needs to. Ang Panginoong Hesus palagi ang handa upang kumilos, may gawin, kapag kailangan niyang gawin ito. He is never taken by surprise. Hindi naman nabibigla ang Panginoon na parang nataranta siya at hindi niya malaman. Parang nagulantang siya at anong nangyayari? Hindi ganon. Na kung paano mapayapa siyang natulog, nagpahinga, nung siya gisingin, mapayapa siyang tumayo. He is always ready. He is never taken by surprise. His timing and His ways are always perfect. Ang pagtatakda niya ng kapanahonan at kaparanan para sa lahat ng bagay ay siguradong ganap. He knows what to do. We don't have to tell Him what to do. He knows what to do. We can call on Him and we can plead. Jesus always cares, even when we may think that He doesn't. Ang Panginoong Hesus ay palaging may pagmamalasakit. Kahit na kung minsan ang akala ng iba ay walang pakialam. Dahil kung minsan mayroong inaasahan ng mga tao na parang hindi nangyayari. Remember, He is also presented as the Good Shepherd who is always with His sheep to protect and rescue them. Sa isang bahagi ng kasulatan, maaring narinig niyo na naipahayag sa mga nagdaang mga kapahayagan na siya ang mabuting pastol na palagi ang sinasamaan ang kanyang kawan, ang mga tupa na sumusunod sa kanya upang sila'y pangalagaan at iligtas. Christ calmly sleeps or rests, but He always cares and comes to the rescue. Pakatandaan natin yun. Pinakita niya nung siya ay nabubuhay dito na kailangan din niyang magpahinga, kumugol ng panahon upang maghanda sa susunod na magaganap. Pero palagi siyang nakahanda, palagi siyang nagmamalasakit at palagi siyang nagliligtas sa oras ng pangangailangan. This is what they were able to
learn even more. Christ calls. Those who follow Him are never given the guarantee that everything will be smooth. But what He guarantees is He will carry on His promises. He will lead to where He intends to get them. And He will get them there. Kung tayo sumusunod sa Kanya, dadalhin niya tayo doon sa Kanyang pinangako at itinakda na pagdadalhan sa atin. Makakasigurado tayo doon. Christ calmly rests. Ang Panginoong Jesucristo ay gumugugol ng panahon na para bagang hindi natin nararamdaman na may ginagawa. But that does not mean that He is indifferent. He is always ready. His timing and His ways are always perfect. He always cares and comes to the rescue. Ang pangatlo, nung siya'y tumayo, sabi dito, He got up. Alam niya ang kanyang gagawin. Walang maraming mga pinagdaan ng proseso. Rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. The wind died down and it was completely calm. Parang walang nangyari. Kung papaanong walang kaabog-abog ay biglang dumating yung napakalakas na unos. Ganon din naman. Ito ay parang naglaho lang. Anong pinapakita dito? Christ commands, even the storm and the waves obey. Ang Diyos ay nag-uutos. Maging yung unos, maging ang hangin, maging ang alon, sumusunod. Many of these disciples were seasoned or veteran fishermen. Ito yung mga taong sanay sa dagat. Marami sa kanila ay sa pagkabata pa ay mga mangingisda. Sanay sila na naglalayag sa dakong ito. They've been sailing this lake for so long, and yet they are in panic at this time. Maybe this is the worst that they have encountered. Maaring may tuturing na marami na silang pinagdaanan, pero ito na siguro yung pinakamalala. Something maybe very different. Para siguro yung pinagdaraanan natin ngayon. Ang dami na ng crisis na pinagdaanan natin. Pero pag inisip mo, baka ito, so far, ang pinakamalala. Kung magbabalik tanaw tayo, siguro marami tayong maiisip na pinagdaanan na natin. Yung mga sa personal nating buhay, sa komunidad o sa bansa. Pero siguro, by far, this could be considered by many as the worst. So what did they do? Being seasoned fishermen, they used all their skills and their resources. Yung alam nila, yung mga kakayanan nila, yung mga pamamaraan nila. Mangingisda ito eh. Kung paano nilang mamantinihin yung maayos na pagdaan ng bangka doon sa unos. And yet, to no avail. Ginawa na nila ang pwedeng gawin pero walang mangyari para makaalis sila doon sa peligro. So they called the Lord. Tumawag sila sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba alintanan na tayo'y malulunod? Ang sabi nila sa kanilang sobrang pagkataranta. And you know, one funny thing is that they were fishermen, but it took a carpenter to stop the storm. Ang Panginoong Yesus kasi hindi naman siya isang mangingisda. Alam natin sa kanyang pagkatao lumaki siya at pinalaki bilang isang karpintero ng kanyang ama dito sa lupa na si Jose. He commanded the storm to be still. And there is, ang sabi dito, a complete calm. Isang dakilang katiwasayan at kapayapaan. He demonstrated the extent of His power
Previously, He has demonstrated something that they have never seen done by other people. Sa mga nagdaan doon sa naunang mga kabanata, ipinakita niya ang pambihirang kapangyarihan niya sa mga karamdaman, sa mga masasamang espiritu na kanyang pinalalayas na nagpapahirap sa mga tao. Pero ito, kakaiba ito. He demonstrated the greater extent of His power. He has power over sickness. He has power over the evil spirits. But He also has power over nature and all of its elements. May kapangyarihan siya sa kalikasan. Ito yung kinatatakutan ng marami. Kasi ang tao hindi makaimbento ng mga kasangkapan upang magkaroon siya ng kumpiyansa at katiyakan na makokontrol niya ang mga puwersa ng kalikasan. Maging ito ay bagyo, maging ito ay lindol, maging ito ay pagbabago. Yung tinatawag nilang climate change, kinatataranta ng maraming mga tao at iniisip nilang magiging katapusan ng sangkatauhan. Dahil inaakalang tayo'y lalamunin ng pagbabago sa kapanahunan na bahagi ng kalikasan. But here, Jesus Christ showed. He commanded. And the storm, the winds, the waves obeyed. He has the power over what He created. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilalang. Tingnan yung sinasabi sa Colossus, unang kabanata. In Paul's letter to the Colossians, in chapter 1, from verse 15 to verse 17, ito yung sinasabi patungkol sa Panginoong Jesucristo. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Ito yung sinasabi. Siya yung larawan ng hindi natin nakikitang Diyos. At walang bagay na nalalang, na hindi niya nilalang. Maging yung mga nakikita at hindi nakikita. Ang tinatawag na mga pamunuan at may kapangyarihan. Lahat ng bagay at siyang nagpapanatili ng lahat ng bagay. He holds things together. Ang ibig sabihin, He is ultimately in control. Siya yung may control. Siyang may kapangyarihan, siyang may karapatan para mag-utos ng kahit anong utos. He has the real authority over everything and everyone. He commands, and even the winds, the waves obey. He made His disciples realize that He is not just the Messiah who would save them from foreign rulers and oppressors. Hindi pa ganun kaganap kasi ang kanilang unawa patungkol sa tagapagligtas. Ang larawan ng tagapagligtas na nasa isipan nila dahil matagal na silang parang nahihirapan sa ilalim ng mga namumunong mga dayuhan ay yung mag-aalis sa kanila sa kalagayan yon. Magpapalaya at sila naman ay magiging malaya. At kung maaari nga lang, sila na rin ang mamuno. Pero higit pa doon, ang pagiging tagapagligtas o Mesiyas ng Panginoong Jesucristo. Not just one who would free them from foreign oppressors, but the one who would save them from sin and death. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Jesus Christ. Christ commands not because of whims and wishes. Siya'y nag-uutos. Hindi dahil lang sa kapritsyo. Hindi lang dahil sa wala lang, gusto lang niyang gawin, but because
He is the one who is in control. And He knows what He is doing. If the storm, the winds, and the waves obey Him, should we not? Kung tayo tinawag niya upang sumunod, tiniyak niya na kapag siya'y tumawag at nagbigay ng pangako na kaya niyang tapusin at tuparin yon, kaya niyang talhin ang sino mang kanyang tinawag at inanyayahan doon sa dako, sa yugto ng buhay, hanggang doon sa lampas nito na kanyang ipinangako. Kahit na tila baga may katahimikan kung minsan, He calmly rests. May katiyakan tayong siya'y nagmamalasakit at handa na may gawin kapag kailangan na. And yet, He is the one who is completely, sovereignly in control. That is why Christ commands. Itong kanyang pinakita sa kanyang mga alagad. At ano ang nangyari pagkatapos nito? Nung kanyang patahimikin ang unos. Ang sabi dito sa verse 40, He turned to His disciples. Hinarap niya ang kanyang mga alagad. He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Hindi tinatanong ng Panginoon ang mga alagad dahil hindi niya alam. Alam niya. He doesn't ask them because He doesn't know. But it is for their sake. Para sa kanila. Alam niyo, kapag nagtanong ang Panginoon, alam niya yung sagot. Pero may itinuturo siya. He asks them why they are so fearful. He wants them to think through their own faith. Gusto niya na pag-isipan nilang mabuti at isaalang-alang yung kanilang mga pananampalataya. He uses this as a teaching moment. Dito, pag merong sitwasyon kung minsan na akbat para may maituro, ang tawag ng marami doon, teachable moment. You have to seize the opportunity. Pero Jesus Christ actually creates the opportunity. He uses this as a teaching moment. Kaya nga, ano yung ika-4? Christ comments and challenges. He teaches. Siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng maituturing na hamon sa kanila. He challenges them to grow further in the faith. Alam niyang may pananampalataya na sila, pero gusto niya na umunlad at lumago pa ang kanilang mga pananampalataya. When He said, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" He's not questioning their faith, but He is trying to stimulate them to think through so that their faith may go beyond where it is at that moment. Itong palagi ang gusto ng Panginoon. Paunlarin ang pananampalataya ng mga sumusunod sa Kanya. Patatagin, palawakin, palalimin ito. Because our life, our entire life, if we are followers of the Lord Jesus Christ, is a life of faith. Yung buong buhay natin. Lahat ng mga kaganapan, lahat ng mga pangyayari, pinaka-ordinary, pinaka-di pangkaraniwan, pinakamagaan, pinakamahirap, sangkap ng buhay, pananampalataya. We are called unto faith. Kaya ang gusto ng Panginoon ay lumalim, lumawak, lumaki ang ating mga pananampalataya, ang ating paniniwala sa Kanya na may pagtitiwala, upang sa ganon tuloy-tuloy ang ating pagsunod sa Kanya. Magkaroon tayo ng katiyakan at katiwasayan natin sa ating paglakad sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya.
ay magkakaroon ng kaganapan ng kanyang mga ipinangako sa atin. See, for believers, sufferings are intended to strengthen. Para sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ang mga hirap o pigati ay merong layunin upang patibayin tayo. Sufferings are for our strengthening. Crises are intended to cement our faith. Ang mga krisis ng buhay ay ginagamit para patibayin, sementuhin ang ating mga pananampalataya upang ito'y di matibag. Let us look at some of the other mentions of this. People who learned from the Lord. Si Peter mismo, kasama doon sa nakaranas nito. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4, dito sa verse 12 hanggang verse 14, nakasama doon sa bangkang yon. At sa iba pang mga krisis. Ang sabi niya dito sa 1 Peter chapter 4 verse 12, Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Para kay Pedro, sa puntong ito ng pagsusulat niya, hindi na nakapagtataka ang mga bagay na ito. Kumbaga, sanay na siya. Banat na. Batak na ang tawag doon. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sabi niya, magalak kayo na nakakabahagi kayo sa pighati o hirap ng Panginoong Jesucristo, dahil mapupuno kayo ng kagalakan kapag ang kanyang kaluwalhatian ay nahayag na. After all, when they suffered, during the time of crisis, Jesus Christ was with them. He was in the same boat. Nandoon siya. When we go through crisis, we are just partakers also of Christ's sufferings. Sabi niya, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and God rests on you. Kaya hindi ako nagsasawa na sabihin, sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, wala nang pinakamapalad pa, kundi ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Dahil kung kahati man tayo sa kanyang pighati, mapupuno tayo ng kagalakan dahil kabahagi din tayo sa kanyang pagiging maluwalhati. Hindi lang si Peter ang nagsabi nito, ang kapatid ng Panginoong Jesucristo na nung una ay parang hindi naging madali na kilalanin si Kristo bilang Panginoon. Pero itong sinabi ni James sa chapter 1 ng kanyang sulat, verse 2 hanggang verse 4. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Again, for believers, sufferings are intended for our strengthening. Crises are intended to cement our faith. My dear friends, brothers and sisters in Christ, this is the Christ the disciples knew. Ito yung Kristong kinilala ng mga alagad. This is the Christ I know. And I hope this is the Christ you know. Many have painted Christ in many different ways. Iba't ibang larawan na ang ipininta ng mga tao patungkol sa Panginoong Jesucristo. We have to make sure that we know the real Christ.
Kailangan tayong lumago at umunlad sa pagkakilala sa Kanya. Patuloy na malaman kung sino siya. Hindi lang sa kaalamang kaisipan, kundi sa kaalamang pangkaranasan. Kung hindi tayo dadaan sa mga ganitong mga sitwasyon sa buhay, hindi natin mas makikilala ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi dumaan dito ang kanyang mga alagad, makikilala ba nila si Kristo kagaya ng kanilang pagkakilala sa Kanya? Ito'y ilan lang sa mga karagdagan na napagtibay nila. At marami pa ang sumunod. Christ calls. He always calls for people to follow Him so that they will be saved. He calls His followers to continue following Him wherever He leads them. It will not always be smooth sailing, but He will keep them safe and secure. He will get us to where He promised. He calmly rests. That means there are times that it seems like He's not doing anything. But that doesn't mean that He's indifferent and He doesn't care. He always cares and always comes to the rescue in the right time and in the right way. Tama palagi. Christ commands. More than anything else, we must be careful to listen. Dahil kapag nag-utos ang Panginoon, kapag sumunod, ay merong mabuting may bubunga ito. Why? Because He is ultimately in control. Kaya nga, tinatawag natin siyang Panginoon. He is Lord. If the wind, the seas, and the storm obeys, so should we. Christ comments and challenges. Ang Panginoon ay nangungusap sa kanyang mga salita. Nagbibigay ng paghamon upang tayo'y stimulate tungo sa mas malalim pa, mas malawak na pananampalataya. Ito ang sabi ni Peter na kasama doon sa 12, doon sa pinakahuling bahagi ng sulat ni Peter, 2 Peter chapter 3, verse 17 at 18, sabi niya, "Therefore, dear friends, since you already know this," referring to the previous things he taught, "be on your guard that you may not be carried away by error of lawless men and fall from your secure position." Tiyakin ninyo na hindi kayo naaakay sa maling direksyon. Anong lunas? Verse 18. "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." May this help us grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. May this help us to continue listening to His call, following where He leads us. May this give us confidence when it seems that Christ calmly rests. There isn't much that is happening. He cares, and He will always come to the rescue at the right time. Let us be sensitive to His commands, for when we obey, good things will happen, because He's the one who is ultimately in control. He commends and challenges. Through His word, He teaches us. Let us learn. Let us grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. And may our Christian experience be enriched even through the most difficult times. Shall we thank our Lord? Dear Heavenly Father, we would like to thank You for Your grace and Your goodness, for Your mercy and Your compassion, for Your love and Your faithfulness. Dear Lord Jesus Christ, thank You, Lord, for You are our good shepherd.
who always watch over us, who always guides us. May we be sensitive to your call, to your leading. May we be obedient, and may we experience the goodness of life that you want us to have. Thank you very much. For this, our Lord, we give you praise and we thank you. In your name, our dear Lord Jesus Christ. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos.